Gagawa tayo ng no-bake na ube custard cake. Okay, so eto yung ating mga sangkap. Syempre, kailangan natin ng maraming itlog para sa ating leche flan na layer at dun sa ating mismong chiffon cake. And dahil no-bake siya, nagamit tayo ng steamer. Yes po, ang custard cake ay pwedeng lutuin sa steamer. Sa mga hindi pa nakapanood ng mga no-bake na mga recipe na cake natin, steamer talaga ang ginagamit ko dahil wala po akong oven. So, kung may oven naman kayo, ay yes, pwede din itong lutuin sa oven talaga. So, ayan, magsimula na tayo. Okay, so unahin natin gawin ang ating caramelized na sugar. So, sa paggawa ng caramelized sugar ay gamit tayo ng white sugar. Lagyan natin ito ng tubig. Yan. And then, white vinegar. So, yung ordinary na suka dyan sa inyo. Yan ay dato puti. Pwedeng gumamit ng kahit anong brand. Tapos ay i-mix natin yan para siguradong lahat ng grano ng ating asukal ay basa. Okay? So, nakapatay na muna yung apoy ha. Ayan. Okay. Yan, na-mix na natin. So, ngayon ay buksan natin yung apoy. So, mapapansin nyo na unti-unting matutunaw yung ating asukal. So, mamaya babalikan natin to. Ayan, so nakita nyo, nagsisimula na siyang mag-simmer. And, iwasan nyo yan na galawin or i-mix ha. Hayaan nyo lang siya. Dahil, mamaya, magme-melt na yung asukal niya. Tapos, magbabago na yung kulay niya. And ayan, eto na siya. So, natunaw na lahat ng ating asukal. Ngayon naman ay hihintayin natin siya na magbago yung kulay. So, ang kulay na gusto nating i-achieve ay yung deep na amber na kulay. So, hahayaan lang natin yan. Pero syempre, i-check nyo dahil baka naman masobrahan, magiging mapait yung ating caramelized na sugar. And eto na po siya. So, ayan, kung okay na sa inyo yung kulay, pwede natin yung ilagay sa ating cake pan. Kung gusto nyo mas darker, pwede pa. Pero again, huwag naman sobrang dark dahil baka mapait na po siya. Ayan, so patayin na natin ang apoy at i-transfer na natin ito sa ating cake pan. Ayan, so ibusin natin dito yung ating caramelized sugar. Okay. Ayan. Tapos ay spread natin ito evenly sa ating pan. Ayan. Ayan. Mag-ingat lang dahil umiinit na din yung ating cake pan. Oopsie. Oh, init niya. Wait lang. Dapat mabilis ka din dahil madali lang siyang tumigas. Ayan. Okay. So, feeling ko parang kulang yung ating syrup. Pero okay na yan. Bago kasi yung cake pa na gamit ko. So, eto ay I think 10 by 3. Malaki nga pala to. So, dapat, pwedeng gawin yung 1 cup yung white sugar kung malaki yung gagawin nyo. So, ayan. So, ngayon, itabi na muna natin ito at gawin natin yung ating leche flan na mixture. Okay, sa paggawa ng leche flan ay gagamit tayo ng whole eggs. Pwede naman na yung egg yolks, yung mas maraming egg yolks. Meron tayong recipe niyan, ilalagay ko sa description box kung yun yung gusto nyo. So, 5 yung ginamit ko dahil ito ay maliliit na itlog. Pero kung large ang gamit mo na itlog, pwede ng 4. Basagin na muna natin ito. Ayan. Ayan. Tapos ay, maglagay tayo ng evaporated milk. Okay.
Okay. And then, eto naman yung ating condensed milk. Ayan. And then, maglagay tayo ng konting vanilla essence. Kung gusto nyo na lemon, pwede din. Ayan. Na-mix natin ito na mabuti. Okay, para sa ube na chiffon cake natin, dahil wala akong ube na flavor, ang gagawin ko na lang ay, dito sa ating water, maglalagay ako ng ube jam. So, again, ito po ay optional. Kung meron naman kayong ube na pang flavor, ay yun ang gamitin. Yan. So, tutunawin na muna natin to. At least, para siyang na-liquefy. So, i-mix natin to. Okay. Ayan. So, itabi na muna natin yan. At i-mix natin dito yung ating egg yolks. Cooking oil. Ito ay vegetable oil. Tapos yung ating tinunaw na ube jam. Ayan. And then, malagay tayo ng violet na food color para maging matingkad naman yung kulay ng ating cake. Ayan. And then, i-mix na muna natin to. Okay. Ngayon naman ay i-mix natin yung ating mga dry ingredients. Meron tayong all-purpose flour, baking powder, konting asin, white sugar, at milk powder. Yan. Kung wala kayong milk powder at gusto yung gumamit ng liquid na milk, pwede naman. Dito kasi hindi ako gumamit ng liquid na milk, ang ginamit ko ay tubig. So, yung tubig na yun ay ginamit ko dun sa pagtunaw natin ng ube jam. So, kung ganun din yung gagawin nyo, na ube jam yung gagamitin nyo, ay tunawin nyo lang sa gatas. Okay. Mix natin to. Ayan. And then, i-mix natin ang wet at dry ingredients. So, i-mix natin ng mabuti ito. Ayan, na-mix natin ng mabuti. Ngayon naman ay gawin natin yung ating mirang. So, madali lang to. Kailangan lang natin ng egg whites. Ayan. And remember, dapat yung bowl natin ay hindi basa at walang oil. Dapat talaga malinis. And kahit itong egg whites natin, dapat walang bahid ng oil, tubig, or kahit konting egg yolks. Siguraduhin nyo na walang halo. At hindi yan aalsa. At kahit yung mixer natin, dapat wala din yan. Hindi basa, walang oil. Dapat talaga malinis. Okay. So, ibibit natin to until maging foamy siya. Ayan, kapag foamy na, maglagay tayo ng white vinegar. So again, ordinaryo na suka lang yan, dato puti. Kung gusto nyo din na cream of tartar, pwede. Substitute kasi yung yung white vinegar sa cream of tartar. Tapos i-mix natin ito until magkaroon tayo ng soft peaks. And ayan, may soft peaks na tayo. So ngayon ay maglagay tayo ng ating white sugar gradually and then i-mix natin ito until magkaroon tayo ng stiff peaks. And ayan. Ayan, may stiff peaks na tayo. So, ngayon ay i-fold na natin ito sa ating batter. Okay, sa pag-fold naman, gagawin natin 3 additions yung ating mirang para hindi tayo mahirapan sa pag-fold. Ayan, so ito yung ating first na addition.
Tapos, i-fold natin ito. So, i-fold natin siya gently. Sa pag-fold ay para ka nag-form ng letter J. Ayan. So, scrape mo yung bottom, tapos yung gilid ha. Kung nakita nyo na konti na lang yung mirang o yung streak ng mirang, ay pwede ka nang mag-add ng second addition mo. And then, ilagay na natin yung natitirang mirang natin. And ayan. So, ngayon, assemble na tayo. Okay, dahil sa steam natin siya lulutuin. So, ilagay na natin sa steam basket yung ating cake pan na may caramelized sugar. Tapos, ibuhos natin dito yung ating leche flan na mixture. So, gumamit tayo ng strainer para hindi sumama yung mga buo-buo. Ayan o. And then next ay ilagay natin dito yung ating cake batter. Tapos ay maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng steam or tubig yung ating cake. Tapos ilagay natin yung takip. And then isalang na natin. Lutuin natin ito for 45 minutes over medium heat. And ayan, after 45 minutes, i-check natin. Gamit ang barbecue stick, tusukin natin ang cake. At kapag hindi na basa ang cake, ito ay luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So hanguin lang natin ito at palamigin. And ayan, eto na siya. So eto ay napalamig na natin sa frigidaire or sa ref. Okay, so ang gagawin natin ay scrape na natin yung gilid ng ating cake para sure na walang kumapit para pag baliktad natin ay hindi naman siya mawasak. Okay, so dito natin siya ilagay. So baliktarin natin siya dito. And then, dahan-dahan. Ayan. And ayan, eto ng ating no-bake na ube custard cake. Ayan, so tikman na natin. So, maliit na slice lang yung kinuha ko dahil nabubusog na ako. Ang dami nating tinaste test ngayon. Ayan o, sa likod. Ayan ay no-bake na carrot cake. Tapos, meron tayong no-bake na upside down banana cake. At gumawa tayo ng spaghetti a la Jollibee. Yes po. Abangan niyo yung mga uploads nito. Ooh. Oops. Ayan. Ayan. Ang sarap pala ng custard cake, ano? Kahit whole eggs yung gamit natin. Masarap siya. Pak na pak. Tapos yung ube na chiffon cake natin, ay nako. Matutuwa ka nito dahil hindi puro hangin. Lasa naman si ube na, di ba nilagay tayo ng ube jam? Lasa naman siya, pero hindi ganun ka intense. So, kung gusto nyo, ang ginagamit ko talaga, ang gustong-gusto kong gamitin na ube flavor or ube na pang flavor ay yung Bakersfield. Dahil ube flavor na siya and kulay, as in. Kasi kapag yung ibang brand na gagamitin ko, kailangan ko pa, maglalagay tayo ng ube flavor, tapos kailangan ko pang maglagay ng violet na food color para maganda yung kulay ng ating ube na cake. Pero kapag Bakersfield ang gamit mo, kahit yun lang talaga gamitin mo, kulay and lasa na siya. Ito naman, yun nga, malalasahan ko naman si ube flavor. Pero, gusto ko yung ubing-ube. Pero yes naman, masarap din tong ating custard cake. Dahil, kung mahilig ka sa custard cake, magugustuhan mo to. Yes.
Lalo na makapal yung ating. Pero mas makapal yung yung ginawa natin na plain na custard cake. Kasi yung ginamit ko dito na cake pan ay malaki. So, syempre, kapag malaki yung cake pan mo, medyo, mag-a-adjust din yung size. Yun nga, kung gusto nyo na medyo makapal pa siya, ang gamitin nyo na size ng pan ay as 9. Ito kasi ay 10 by 5 ata. Ito yun ang binili. Nag-utos na kasi ako pagbili. Yun ang binili. So, okay. Wala akong choice. Okay naman din yung kinalabasan ng size. Ayan. So, yes. Gumawa din tayo nito before. Sa lyanera ko siya inilagay. So, pwede yun sa lyanera para pwede ko siya ilagay sa mga clear packs. And naglagay ako ng cheese topping. So, pwede din. Kung bet nyo maglagay ng cheese na topping. And kung gusto nyo na per slice yung ipamimigay or ibebenta, merong mga packaging na pang slice talaga, yung triangle. So, pwedeng ganun. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you! Bubusog na ako. May isa pa tayong taste test. Yung upside down na banana cake. Hindi na ako makahinga. Sobrang busog ko na. Sana talaga hindi ako kumain ng marami sa dinner. At dito ko binuhos yung gutom ko. Okay.